Opo ma'am, no? Nakita po namin yan sa social media po. And that is unconfirmed po ma'am Mm. na claim and ng parent po no na dahil po yun sa bakuna. So doon po nagkaroon po kami ng meeting no together with our technical working group kung ano po nangyari no sa doon sa Palimbang po. Opo. Marami po kasing kumakalat na social media post po no na sabi po ay dahil daw po yun sa bakuna na MR vaccine. No kasi nga po ongoing po yung ating supplemental immunization ngayon kasi may threat po tayo ng outbreak ng measles. Ito Mm. po ay ginaganap sa buong Sultan Kudarat and even sa buong Region 12 po. Actually po, again, sorry po no, sa buong Mindanao po pala ito no, ginaganap, hindi lang po si Sultan Kudarat. Alright. So ngayon po, nag-worry po kami, no? Kasi may mga kumakalat na po na Mhm. balita na ito daw po ay dahil sa bakuna ng MR vaccine. Sa aming investigation po, so far, ay wala pa pong nilalabas na official statement, no? Na about ba ito sa bakuna or dahil po coincidental lang po ito. Pero we stand firm po na may mga wala pong katotohanan na directly link po ito agad-agad sa bakuna po. So it is under investigation pa po siya. Opo. Sir, I think, Sir Wendell, kasi yung bakuna for MR vaccine is, ano naman siya, credible na siya kasi ginagamit po siya ilang dekada na and parang first time po tayo nakarinig ng ganitong kaso. Yes, ma'am. Ilang decades na po ito ginagamit. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong bansa, buong mundo po, no, globally. Actually nga po, sa record po namin sa Sultan Kudarat, ay meron po kaming target na mabakunahan po, no, hanggang February 13. Nag-start po kami noong January 19 po. Dapat po mabakunahan po namin is 90,525 na eligible population po, yung mga bata po, no, ages 6 to 59 months old. Ngayon po, sa record po namin ay meron na po kaming Mhm. 62,547 na mga bata po ang nabigyan na po ng MR vaccine. Nasa 69% na po kami sa aming target. Out of 62,000 po, wala pong recorded na katulad po ng Palimbang na iniuugnay po nila sa bakuna yung pagkamatay po ng bata. No, may mga mild reactions lamang po, mild side effects yung bakuna, ito po yung tinatawag namin na AAFI. Pero so far po, wala pong serious AAFI na nangyari po sa iba't ibang mga munisipyo po, no? Dito po sa Sultan Kudarat na na-report po. Opo. Sir Wendell, kasi nabanggit nyo kanina na para may mga tigdas outbreak dito, not only here in Sultan Kudarat, but dito sa Mindanao. So, season po talaga ng tigdas ngayon, Sir Wendell? Actually po ma'am, si Department of Health National po ay nagbigay po ng babala no na tumataas na po ang kaso ng measles and rubella Mhm. dito sa buong bansa po ng Pilipinas, hindi lang po dito sa atin. No, nauna lang po tayo sa ating supplemental immunization and I think halos lahat po ng lalawigan no sa bansa. Kasi sa 48 cases na yan, sir, parang malaking numero yan. Kasi kahit isa or dalawang individual lang na magpositibo sa measles or sa rubella, nakakahawa talaga, Sir Wendell. Pero may I know, what age group po ba yung mga pasyente po nating merong tigdas sa probinsya ng Sultan Kudarat? General na lang po. Based general na lang po, based po sa data namin, may mga bata pong tinamaan po ng tigdas na 6 months old pa lang po. Mhm. No? Kasi po itong ating measles and rubella po na vaccine ay binibigay po ito sa 9 months old and sa 12 months old po na bata. No, dalawang dose po ito. Pag mag-abot po ng 9 months old yung bata, bibigyan po siya ng MMR po. And na pag-abot niya po ng 12 months old or 1 year old, bibigyan naman po siya ng MMR. So ngayon po, dahil po sa threat ng measles kasi po may mga batang unvaccinated. Titingnan natin yung schedule po no kasi part po ito ng routine vaccination program ng ating gobyerno. 'Di ba po, meron tayong bakuna card po no para masabi natin na fully immunized yung bata ay dapat po complete po yung kanilang bakuna. So kasama na po dito sa routine immunization na to yung MR vaccine.
Again, binibigay po ito ng 9 months old pong bata. Then, pagdating niya po ng 1 year old po, bibigyan na naman po siya ng another dose ng MR. So ngayon, part na po siya ng ating routine. So ibig sabihin safe po siya kasi ginagamit na po siya ng ating mga health workers para sa mga bata po. Okay. So, Yung mga tinatamaan po kasi ma'am na mga bata is hindi po siya pasok doon sa target po natin na 9 months old po. So okay. may batang natamaan po tayo ng sakit na to is 6 months old pa po. Ibig sabihin, they are vulnerable population, they are vulnerable groups na kung saan dapat nating mabigyan during the supplemental immunization. Kasi nga po, hihintayin pa natin na mag 9 months old po yung bata before po sila bibigyan ng bakunang ito. So, with this supplemental immunization po, cover na po yung 6 months old, 7 months old, and 8 months old. Hindi na po natin hihintayin pa yung maging 9 months old na po yung bata. Kaya kasi nga po may threat po tayo. May kumakalat na po na virus no sa ating komunidad. Kaya nagkaroon po tayo ng supplemental immunization po. Opo. Sir Wendell, kasi nag-declare din po yung Department of Health ng advisory regarding sa pagtaas po ng numero ng tigdas cases. Ano po ba ang contributing factor? The weather po ba? Or yung tinatawag bang bakterya? Or saan po ba nakukuha yung tigdas para po sa kalaman ng mga kabombo natin? Hindi ko pa directly masasagot yan, ma'am. Pero kung meron po kasi tayong positive or infected person or bata na merong sakit, no? Pwede po siyang kakalat agad sa community po. So, pwede po siyang makahawa ng 12 to 20 na mga bata pag hindi po bakunado yung nakasalamuhan niya po. So, airdrop po siya, no? Kunting bahing, kunting ubo lang po ng bata, ay pwede na po mahawa yung unvaccinated na bata na nakasalamuhan niya po ng isang infected na person. So pwede airdrop po kasi siya. And rubella naman po is airborne po siya, no? Parang COVID, no? Isang bahing lang, isang atching lang po ay pwede na po siyang mahawa po agad-agad. So it is a highly contagious disease po na ibig sabihin po nun, madaling kakalat sa ating community. Opo. May nagpapatanong rin po, Sir Wendell, especially po sa mga first-timer po na parents, gaano po kaimportante itong bakuna against sa tigdas and sa mga measles po, Sir Wendell? Napakahalaga po itong bakunang MR, measles rubella na vaccine po kasi ito lang po yung ating tanging protection po no para sa sakit na measles and rubella. Wala na pong gamot ito. Pag tinamaan po tayo ng measles disease or ng rubella disease po ay wala na po tayong supportive care lang po tayo dito. Magbibigay lang po tayo ng antibacterial kasi for example, yung bata po pag meron na po siyang sakit na measles, pwede po siyang magkaroon ng infection, no? Pwede po siyang magkaroon ng ubo, matinding pag-uubo po, matinding lagnat, no? Yung kanyang mata po is mamumula po yan, ayun po yung conjunctivitis. Sa malalang kaso po is makakaroon po yung bata ng encephalitis po or yung pamamaga po ng utak ng bata. So, yung iba naman po, hindi po nakakayanan ng katawan ng isang bata na mamatay po sila. Okay? So, mataas din po yung mortality nito kung hindi po natin maagapan yung bata po. Imagine na lang po natin, yung batang 6 months old na tinamaan po ng measles, ang taas po ng lagnat, matinding ubo, at saka pamamaga po ng utak po, no? Kung mapabayaan po natin yan, makakaya kaya ng katawan ng bata yung mga komplikasyon na yon dahil po sa sakit na ito. Ang sa rubella naman po, ito po yung medyo kakaunti lang po yung kaso natin pero meron po tayong kaso nito. Napaka-delikado po ito sa mga buntis. Okay. Kasi pag tinamaan po yung buntis po ma'am, possible po malaglag talaga no yung bata sa kanyang sinapupunan or kung mailabas naman po yung bata, magkakaroon po siya ng congenital defects po sa kanyang katawan po. So mahalaga masyado na magpabakuna yung ating mga bata, no? Again, in-encourage namin na yung edad 6 months old hanggang 15 months old ay cover po ng ating bakunahan ngayon, ng ating special campaign na ito po. So maglalast lang po ito hanggang February 13. Sana igagrab na po natin to
pumunta po sila sa pinakamalapit na barangay health station po nila. Okay. Clarification po, Sir Wendell, it's for free po na pinamimigay po sa mga batang qualified po, Sir Wendell? Opo ma'am, free po ito, libre po ito, wala po itong bayad. Accessible po ito sa ating mga barangay health station po. No? Open po yung ating fixed sites and temporary vaccination sites po. May order po kami dito. Hindi lang po si provincial government, si municipal government, kundi si national po talaga. No? Merong mandato sa amin na dapat open yung ating mga barangay health station and available po dapat yung mga bakuna. Okay. Sir Wendell, may nagpapatanong po if hindi pa po nabakunahan yung isang bata. For example, yung katulad ng sinabi mo, hindi pa siya nakaabot ng 9 months, tama po ba? 9 months. Tapos, may mga nagmanifest po ng symptoms po ng rubella tsaka nung measles. Ano dapat gawin? Ano ang dapat gawin ng isang parent upang matutukan at maagapan yung iniinda ng kanyang anak, Sir Wendell? Anong dapat gawin? Opo ma'am, mahalaga masyado yung bantayan ng mga parents po yung kanilang anak, no? Kung may mga symptoms na po sila, no? Kung meron na pong pantal, meron na pong namumula na po yung mata, mataas na lagnat po. So possible measles po 'yan. Ang unang gawin po nila ay pumunta po agad sila sa pinakamalapit na health center po kasi nga po oriented po no yung ating mga health workers na sa mga kasong ito. Pag sa hospital naman po, meron po tayong special lane. Nagpalabas po kami ng advisory sa lahat po ng ating government hospitals. Kasama na rin po yung private hospital na kung meron po tayong kaso no, ng measles po ay hindi na po sila pipila doon sa regular po na lane no, sa OPD, kundi may special lane po sila doon para agad-agad po matingnan po at mabigyan ng gamot no or mga intervention, medical intervention po para po sa batang iyon. Opo. Sir Wendell, ganito po, may nagpapaas rin po. Ilang beses po dapat bakunahan ang isang bata? Sa case kasi nung isang kabombo natin, meron daw thrice na nabakunahan at the age of 5 years old, Sir Wendell? Ang schedule po ng ating immunization po ma'am, again, ay 9 months old pong bata. Unang dose po yon ng MMR. Maghintay po tayo ng ilang buwan hanggang mag 1 year old na pong bata, another dose po yon. So pag nabigyan na po siya ng 2 dose na yon as part of the routine immunization para maging fully immunized po yung bata, ay wala na po tayong ibibigay pa na MMR. So magtatapos na po siya sa 1 year old niya po. Alright. Yung tanong po na 3 beses po binigyan, pwede naman po pero dapat pasok po siya sa ating supplemental immunization, yung dagdag na dose na kung saan, ito na po yung campaign natin ngayon. No? Nagdadagdag po tayo ng dose, supplemental, ibig sabihin po nun, kasi nga po may threat po tayo sa komunidad. Baka magtaka po kayo, bakit hanggang 59 months old yung ating pagbabakuna? Sabi nyo nga po, hanggang 1 year old yung coverage po ng MMR. Tama po ba? Yung 9 months old at saka 1 year old po. Bakit sinama yung 59 months old? Kasi nga po may threat. Pinahabaan po natin yung coverage. Baka po, nabakunahan nga po sila, nag-graduate po sila, naging fully immunized child po sila. Pero po, dahil may threat, dadagdagan po natin yung dose nila. Para baka bumaba po yung kanilang immunity, no? Kaya may dagdag dose po tayo ngayon. Kaya tinawag po natin ito na supplemental immunization. Okay. So, second to the last question, Sir Wendell, ano na po yung ginagawa nating intervention doon? Ano na po yung latest investigation natin doon sa 2 years old na bata from Palimbang? So, naka-coordinate na po ba tayo doon sa pamilya ng bata? Sa update ko po, ma'am, tinawagan ko po, actually pina-follow up ko po ito, nagko-connect po ako sa Municipal Health Office of Palimbang po. Kagabi po or kahapon po pala, si Mayor and si Vice Mayor po, kasama po si Municipal Health Officer ay binisita po yung family, no? Pumunta po sila doon.
sa bahay kung saan nahaya po, no, yung bata. And nag-abot po sila ng tulong. Hanggang doon lang po, ma'am. Hindi ko na po alam kung anong update po, kung ano pong nagawa nila doon. Pero yung main objective po nila ay mabigyan ng counseling yung family, kasi nandun po yung ating municipal health officer at saka health worker. And si Mayor naman po ay kung ano pong maitulong niya po sa pamilya financially, ay yun po yung purpose ng pagpunta nila po doon, ma'am. Ang Okay. ginagawa naman po namin, ma'am, after po noon, hindi lang po kami tumututok doon sa case natin, no, yung sa death, kundi po minomonitor po namin yung buong probinsya, lalong-lalo na po sa munisipyo ng Palimbang. Dapat bantayan po yung mga anak, no, baka may mga AAFI or adverse events following immunization, may nilalagnat, may nagsusuka. Maigting po naming binigyan ng advisory yung ating mga health workers na bantayan po, no, or i-monitor po ang lahat ng nabakunahan. Nasa guidelines po namin ito, ma'am, na hanggang 7 days ay dapat minomonitor po namin yung kalagayan po ng nabakunahan. Hindi naman po, kasi po may nakita po ako sa post na nagbigay ng numero si health worker ng cellphone number nila, no? Baka ini-expect talaga nila na meron talagang side effect yung bakuna. Hindi po ganun yung purpose namin. Binigay po namin yung numero ng health worker na nagbakuna po sa bata para po meron po tayong constant communication. Kung may kailangan po kayo, agad-agad po ninyo kaming makokontak. Ibig sabihin po, nandyan po kami sa tabi ninyo. Hindi po ibig sabihin na binigay namin yung number, may mangyayari na po, no? Gusto lang po namin may kaagapay po kayo, may makokontak po kayo kung may mga tanong po kayo. And of course, kung meron pong symptoms or may nararamdaman ng bata, ay agad-agad ninyo kaming makokontak. Alright. At least klaro po, Sir Wendell. So, bibigyan kita ng pagkakataon, Sir. Ano yung panawagan nyo sa lahat ng mga taga-Sultan Kudarat and syempre sa lahat po ng mga kabombo natin na nakikinig sa ating programa? In line po. At before that, Sir Wendell, may I know po, aside sa pagde-disseminate natin ng mga vaccine for MR para sa mga kabataan natin sa SK, Sir Wendell. Ano pa po yung mga tinututukan natin? Ano pa po yung mga programa ng IPHO Sultan Kudarat para po sa mga taga-Sultan Kudarat? Go ahead po. Actually po, ang dami pong programa ang ating provincial government po, no, lalong-lalo na po sa health. Unang-una po yung ating universal healthcare po, ibig sabihin universal coverage po, na pantay-pantay po yung pag-access po ng ating mga kababayan sa lahat ng serbisyo ng health po, no. Dapat na-access na po nila yan sa ating mga barangay health stations. And pinapaigting po namin yung yakap, no, yung ating yung sa PhilHealth program po natin, kasi nga po sila po yung kaagapay natin sa ating mga bills po, no, mga bill po natin sa hospital, and of course pwede po natin yun ma-avail sa ating barangay, sa ating primary care facility. Pwede po tayo magpa-check up doon ng libre, no, ng consultation ng laboratorio dahil po sa PhilHealth na to. So tinututukan po namin itong programang ito po. Pinapalakas po namin yung ating health system. Dito naman po sa ating vaccination program, nag-i-aim po kami na ma-save po, no, ma-safeguard po yung ating mga bata, no. Gusto po naming makita ang lahat or mabakunahan ang lahat ng 90,525 na mga bata. Ngayon po ay meron lamang po kaming 62,547 na kung saan 69% lang po ito ng coverage. May nahanap pa po kami na 27,978 na mga bata po. So panawagan ko po sa mga nanay, tatay, and sa mga lolo-lola po, no, na may apo, and sa kay Kuya Ate na meron pong kapatid, no, na 6 months old hanggang 59 months old, ay pumunta po kayo sa ating barangay health station. Available po yung bakuna po doon, and libre po ito, and naninindigan po kami na safe, effective, and widely used po itong bakunang ito po. Alright. Sir Wendell, mensahe nyo na lang po sa mga kabombo natin na nakikinig sa ating programa ngayon. Go ahead po.
Message ko na lang po ay tuloy-tuloy po yung ating pagbabakuna para sa ating mga health workers po. Tuloy po yung ating malawakang pagbabakuna po ng measles and rubella vaccine po sa ating mga kababayang vloggers, sa ating mga influencers po, and sa mga nagpapakalat po ng misinformation po. Sana tingilan na po natin kasi nga po no, marami na pong naapektuhan. Hindi lang po si Sultan Kudarat kundi yung buong Mindanao po kasi kasama po sila no sa ating vaccination program. Nakatutok po lahat no sa Sultan Kudarat. Sana po iwasan na po natin yung pagpapakalat ng unconfirmed na information po that could cause panic po sa public po. Alright. And again, sa ating mga nanay, tatay po no, patuloy po aming pagbabakuna, paki-inform na lang po or pakidala na lang po ng inyong mga anak po sa ating mga barangay health stations po para sila po ay mabakunahan. Ang campaign na ito po hanggang February 13 na lang po. Sana po tulungan po ninyo ang gobyerno na ma-safeguard po yung mga bata ninyo po and ma-prioritize po yung health po nila. Alright. Maraming salamat po, Sir Wendell Joe Dongines, ang ating Provincial Health Pole ng Sultan Kudarat. Mabuhay po kayo at God bless po. Thank you.